Nangawat lang tag cellphone ni Alvin. Oy! Hoy! Mga hater ni Alvin, mga trolls. Wala siya dito sa pilo. Ala! Nag-send silang stars. Magawas na ito. Kita ito yung merienda. Hello, naapoy tanawa. Nauna. Oh, nung dali. Gitagaan ko ang dog ears. Thank you. Kasi Manong. Hello. I love it. Tagaan ta mo og surprise, guys, ha? Ready na mo? Ready na? Ready na mo sa surprise? Surprise! Yan. Ayan pa, another surprise! Sandro! Yan na po ang nalibang. Hanggang pa kayo. Oh, kita ka na. Live. Hi. Wapo na siya naligo sa tinood lang. Naligo ko. Excuse me. Sabi ni Inday kay Kitty, nandiyan na daw ang kumain. Oh, I'm so happy for Alvin! Sir Daryl, tinake over ko na yung live. Tinake over ko na yung live. Sana yung mga kaibigan ko. Alam nyo, sa totoo lang, grabing pang-aape ang naranasan niya ni Alvin at saka ni Aldo. As in. Lahat kayo na nanonood, ulitin mo ang hamon mo nang ikaw ay naghahamon on the internet na hindi ako kaharap. I don't want Ako to ba go. nagsasalita ako ng anything na hindi ka kaharap? Yan. O, ulitin mo ngayon. I'm trying to fix this. Anong try to fix this? Naghamon ka eh. Kaya nga, di ba nga mag-fix na Kapag nakaharap kasi, iba ka. We need to settle Ulitin mo ang hamon mo. I don't want to go there. Ano ba yung hamon mo? First time, nagyayakap-yakap pa yan. Pero ang punto nga, pag ikaw nagsalita ng ganito, magkaroon ka ng isang salita. Okay. Now, may kasabihan sa Pilipinas, usapang lalaki. Kung ayaw mo usapang lalaki, usapang tapat. Okay. Pero hindi ka tapat. Ganyan ka pangiting-giting ngayon sa mga viewers mo na wow, galing ang bait-bait ni Alvin, no? Nakikipagbate, hindi siyang may responsableng gulo. Pagtalikod, nagwawakwak na naman sa... But that's already a judgment. No, but you did. Pag nakaharap, ngingiti-ngiti. Pag nakatalikod, kung ano nang sinasabi. Okay. Let's wait. Ayan, lahat kayo na nanonood. Ulitin mo ang hamon mo nang ikaw ay naghahamon on the internet na hindi ako kaharap. Di ba nagsasalita kami against Maharlika? And ako, I am deliberately holding back on Harry Roque. Pero marami talaga na siyang ginagawa na sobrang nakakainis. Until nga nung birthday ni Alvin. So, alam mo yun, and even if ako, galit na ako, busit na ako kay Maharlika, nag-hold back pa rin ako. Kumbaga, ang dami ko pa rin hindi sinasabi. Ang sigurado lang ako is that I know that I am in the right. I know that I have to protect my space, our space, sa mga kagaya ni Maharlika at ni Harry Roque. That I am very sure of. Ako natuwa ako kay Alvin kasi si Alvin, nung time na nagkakagulo sa Hague, ayaw nang mag-vlog niyan. May nakakatrauma yung ginawa sa kanya. Tapos birthday pa niya, ha? Nakakatrauma yun. Well, at least nung I was able to talk to Alvin, no, what you need to do, you need to go out there, do all the things that you were doing before, because at the end of the day, you're doing this for PRRD. Pineptok talaga namin ng bonggang-bongga si Alvin. Alam mo, kasi di ba nung parang may time na hindi nagpupunta na si Alvin sa sa Duterte Street? Kasi apektado silang lahat sa pinagagagawa ni Maharlika at saka ni Harry Roque. Hindi ko kakayanin yung mapapakyo ko si Harry Roque. At wala akong pakialam. Magmumurahan kaming dalawa, baka munod ko pa siya ng sabunutan. Nung nag-apologize si Alvin kay Attorney Harry Roque, kasi parang ang intention niya is, sige, para matapos na lang. Para, alam mo yun, yung parang, it's better to be kind than to be right. Ginawa yun ni Alvin in order to protect Jazz. Kasi, parang ang ano niya, o sige, tantanan nyo na si Jazz, magsasorry na ako, tantanan nyo na si Jazz. Ano mo sinabi ni Maharlika at saka ni Harry Roque? Hindi. Iba yung sayo, iba yung kay Jazz. So doon namin na-confirm na ang talagang target nila, si Jazz talaga. Si Jazz Egan talaga yung target nila. Parang sila yung mag-control, no?
yan sa mga kaganapan na yan at ba't kailangan nila makontrol? Kumikita ng kabuhayan. Simple. Oo. Ganito lang yan kasimple eh. Kasi if they are going to be seen with Inday or very close to the Dutertes, ganyan-ganyan, mas magkakaroon sila ng credibility na magsulisit. Teka, nasa ano raw? Naka-live daw si Alvin, kasama si Inday at saka si Pulong. Puntahan lang natin saglit ha. Ano lang, i-share lang natin si, baka merong update si Alvin. Na-turn up ako kay Harry Roque. Ayoko na siya. Si Inday, huwag may hawak ng phone siya nagva-vlog. Mami Laika, i-reserve mo yan na. Wait lang, pakinggan lang muna natin si Inday habang nagva-vlog. Abutan ng bangla. Oh, dito tayo. Ooh, sarap ng cake. Display. Ayan. Dito na tayo sa food court kung saan dire-diretso lang ang lakad para magpila sa toilet. Haba ang pila ng toilet. Yan. Kitty! Kit! And so, missing na si Kitty. Missing na. Ikaw na sa toilet bowl. Moving. Wala. Wala siya dito sa pilo. Ala. Nag-send sila stars. Magawas na ito. Gusto pa nila? Gusto nyo pa ba? Nang nakainom story? Gusto ninyo? Nakainom habang nagtatrabaho story? Yes. Ayan, kasi wala naman akong ginagawa sa inyo, di ba? Hoy! Mga hater ni Alvin, mga trolls. Ito ito yung merienda. Hello, naakoy tanawa. Nauna ako. Oh, nung dali-dali, gitagaan ko ang dog ears. Thank you. Na-flash na si Kitty sa CR. So, nana daw sa baba si Kitty. Manaong napunta. Dire tagi? Pwede na ma'am. So, nagkasalisi. Muna ginaingon nga kung mawala mo, ayaw mo gliho. Hindog lang din mo. Kasi manong, hello, I love it. Tura na. Thank you sa mga hearts ninyo. Yan. Sa mani, guys. Tanawan ninyo, guys, ha? Tagaan ta mo og surprise, guys, ha? Ready na mo? Ready na? Ready na mo sa surprise? Surprise! Yan. Ayan pa, another surprise! Sandro! Sandro! Oh. Nakas! So, baba naman tayo kasi pagdating natin doon sa CR, wala pala siya sa CR. Asa mo to?
Left daw. To the left. Na. So, dire? Left na left. Puro, exit. Oh. Ay, hala. Mo niyang favorite perfume sa ako, ang father-in-law. Ako, dili ko mahilig mag-perfume. Pero mo niyang favorite. Mason Francis Kurt Dixon. Huh? Asa na si Kitty? Where in the world is Kitty? That is the game. Nangawat lang tag-cellphone ni Alvin. Wala, makalingaw man din yung live, no? Bisa mo na kay ka-istorya ba? Istorya lang ni mo yung kaugalingon. Ana. Okay, gikapoy na kong tuyok. Asa na to akong manghod. Malibang ra daw siya. Nawala na siya. Okay, diretso lang daw. Diretso. Hindi na ko mabasa inyong mga pangalan. Paspas kaayo. Hello, Fi. Ako diri sa Netherlands. Gipatawag mi sa ako ang amahan. Tingalig ihatag na niya ang bato ni Darna. Mag-check-in point na lang mi magsuon kung kinsa ang tagapagmana ng bato ni Darna. Na-flash na gid si Kitty. Nawa na gid siya. Ang iyahang pananghid malibang. Asa na to siya? Okay, manggawas na ta dire. Isulod lang ta sa mall para mo tanaw og CR. Pagkahuman pagkato sa CR wala di ay siya. Asa na to siya? Shout out sa Ratusan from Ayare! No! No! Ayan. Nice. Ano siya? Naman to siya. Oh, lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin? I-jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRD? 16 million. Yung 16 million na yan, punta tayo doon sa ICC Detention Center. No? Asan ka? Bakit wala ka, Aldo? Nagipangita si Aldo. Asa si Aldo di ay? Nagtrabaho? Nagtrabaho pa si Aldo, uy. Di na lang sa nato siya pang samok-samok po. Ala, VP, ang baba, protocol. Aldo, ngano na ka dire? Naro? Nagampo mi nga makauli na si President Duterte. Niya na po ang nalibang. Hanggang pa kayo. Oh, kitaga na. Live siya. Hi. Wa po ni siya naligo sa tinuod lang. Naligo ko. Excuse me. Sabi ni Inday kay Kitty, nandiyan na daw ang tumae. Oh, niyang ko nakaganina dahil gawa ka naligo. Lala, dagan yun, dagan kid, dagan. Shout out sa boyfriend ni Kitty. Ano pangalan na to? Ang boyfriend ni Kitty. Sa man mo, anhi ka, dili dong. Kay, kung di ka mo anhi, dagan, wala ko kay istorya. Wala. Iyaha man ni gikuha na ko yung cellphone eh, uli na nako. Niya to mi sa taas kay gipangita ka namo. Na. Oh, tara kay muli na punta oy. Sa oras na. Alas 11 sa kadlaw, alas 12 sa kadlawon sa Australia.
Hello from Caloocan. Magbabay na to sa ila. Oh, bye-bye. Babay namin sa inyo. Nakita na namin si Kitty. Empty na auntie yan. Yan. Empty na yan. Babay na Kitty. Bye. Babay na. Bye. Katiki, babay na Katiki. Babay na manong bago. Paris na yan. Taga-Paris na yan siya. Hindi na daw siya balik sa Pilipinas. At may-ari ng cellphone. Thank you, VP. Thank you for at ang interview. Ang atong interview. Tingnan lang Sunod po. na na. Kamarag na kulbaan niya sila sa imuhang pasabot. So, kalamat po. Buwan, mama. Actually, mag-ingon ako niyang gabi. Pero nadugay man. Mayak to si Alvin. Anytime, kung sa ka-free. I'm available. Thank you ha. Enjoy Amsterdam. Bye! I'm so happy for Alvin! Salamat sa inyong suporta. Daghan salamat sa inyong pag-ampo. Ganun ni o sa padayon ninyong pagsalig. Ang tingmuntanan. Pagpakatatag. At laban lang, mga kababayan. Thank you, ma'am. See you tomorrow. Kit pa yun. Bye. Tira po. Sir, bye sir. Oy! Oy! I'm so happy for Alvin! Sir Daryl, tinake over ko na yung live. Tinake over ko na yung live. Sana yung mga kaibigan ko. Oy! Natutuwa ako for Alvin! Kami po ay nagbabalik dito. Nung ginawa sa kanya ni Harry Roque, Oy! Alam nyo, sa totoo lang, grabing pang-aapi ang naranasan niya ni Alvin at saka ni Aldo. As in, grabing pang-aapi yung naranasan niyan. So, for Alvin and Aldo somehow parang vindicated si Alvin, Dinurudo si Alvin at saka si Aldo. Dinuruduro yan ni Harry Roque. oo. Before. Pagkatapos, di ba, para kung magsalita si Harry Roque sa mga mainstream media interview, pinagkakais ako nga ako, kineme, ganyan. Ang pangit ng ang pangit Si Harry Roque. ginawa niya sa video. Ang pangit tignan. Lalo na birthday ng tao. Oo, totoo. Alam mo, nakakaano lang, parang pasalamat na lang nandiyan si Alvin, nandiyan si Aldo sa The Hague. So bakit kailangan kontrolin nyo sila? Ba't kailangan para mag-report sila sa inyo? True. Ayun. So, natutuwa ako for Alvin. Kasi, di ba nagsasalita kami against Maharlika? And ako, I am deliberately holding back on Harry Roque. Pero marami talaga na siyang ginagawa na sobrang nakakainis. Until nga nung birthday ni Alvin. So, alam mo yun, and even if ako, galit na ako, busit na ako kay Maharlika, nag-hold back pa rin ako. Kumbaga, ang dami ko pa rin hindi sinasabi. Ganon. Ang dami ko pa rin hindi sinishare. Ang sigurado lang ako is that I know that I am in the right. I know that I have to protect my space, our space sa mga kagaya ni Maharlika at ni Harry Roque. That I am very sure of. Nagtataka ko nung kay Harry Roque, parang anong meron? Bakit tahimik? Hindi man lang, alam mo yung talagang sincere na pagbatiin, ayusin. Walang ganun sa side niya. Kay Maharlika, ever since pa, di ba, kahit nung sa TikTok pa tayo noon, hindi naman parang pini-question natin kung kakaiba si Maharlika, parang more on chismis lang. So parang expected na aarte ng ganyan si Maharlika kasi kailangan niyang nasa limelight para kumita. Pero yung ginawa ni Harry Roque nung birthday nung Alvin, nung napanood ko yung video, parang, ngayon alam ko na. Marami pa actually. Marami pa. Actually, maraming shinare si Aldo dun sa kung bakit nagkagulo sa Hague. Maraming shinare si Aldo at saka si Alvin. So, yung yung mga article, yung mga kwento na yon nanggaling sa POV ni Aldo. Ganon. So, ayun.
At saka yung deliberately, enable kasi ni Harry Roque si Maharlika eh. Si Harry Roque, meron siguro siyang gustong makuha, so akala niya dapat katuwangin niya si Maharlika dun sa interest niya. Ang interest naman talaga ni Harry Roque, gusto niya maging abogado ni PRRD eh. Kaso nga lang, ito si Harry Roque, cannot understand no. Hindi ka nga pinili. Diba? Hindi ka nga pinili. So parang dapat respect mo na yung decision na hindi ka pinili. Ayun. So ako natuwa ako kay Alvin kasi si Alvin, nung time na nagkakagulo sa Hague, ayaw nang mag-vlog niyan. Ayaw nang mag-vlog. May nakakatrauma yung ginawa sa kanya. Tapos birthday pa niya ha. Nakakatrauma yun. Tapos, well, at least nung I was able to talk to Alvin, no, what you need to do, you need to go out there, do all the things that you were doing before, because at the end of the day, you're doing this for PRRD. Pineptok talaga namin ng bonggang-bongga si Alvin. Alam mo, kasi di ba nung parang may time na hindi nagpupunta na si Alvin sa Duterte Street? Kasi apektado silang lahat sa pinagagagawa ni Maharlika at saka ni Harry Roque. Alam ko ako kay Alvin nun hindi ko kakayanin yung mapapakyo ko si Harry Roque. At wala akong pakialam. Magmumurahan kaming dalawa, baka munod ka pa siya ng sabunutan. Nung nag-apologize si Alvin kay Attorney Harry Roque, kasi parang ang intention niya is sige para matapos na lang, para ano na lang. Alam mo yun, yung parang it's better to be kind than to be right. Ganun na lang yung pinairal ni Alvin. Ginawa yun ni Alvin in order to protect Jazz. Kasi parang ang niya, sige tantanan nyo na si Jazz, magsasorry na ako, tantanan nyo na si Jazz. Alam mo sinabi ni Maharlika at saka ni Harry Roque? Hindi. Iba yung sayo, iba yung kay Jazz. So doon namin na-confirm na ang talagang target nila, si Jazz talaga. Si Jazz Egan talaga yung target nila. Saka so, yan ang target talaga nila. Gusto nila lang makopo. Parang sila yung mag-control. Yan sa mga kaganapan na yan. At ba't kailangan nila makontrol? Kumikita ang kabuhayan. Simple. Ganito lang yan kasimple eh. Kasi if they are going to be seen with Inday or very close to the Dutertes, ganyan-ganyan, mas magkakaroon sila ng credibility na mag-solicit. Correct. Ganun lang. Yun naman yung reason dyan kaya gusto yung dumikit sa mga Duterte eh. Yun naman talaga. Yan si Maharlika, yan talaga yan, so that you can actually get money, get support from people who are very very supportive of the Dutertes, from the simple, usually syempre ang mga magbibigay ng mga help ay yung mga mayayaman, ganyan. Syempre they would like to know how close you are to the Dutertes. So pag nakita nila na parang sila pala yung ganyan, sila pala yung namumuno sa Duterte Street, ganyan, emerald, ganyan, then it's easier for them to convince yung mga donors para magbigay ng pera sa kanila. It happens not only sa ganitong mga sitwasyon but also during election. Diba? Pag pinoproject ninyo na sobrang close kayo sa mga Duterte, the more chances of you getting more election donation. Mag-aminan na tayo dito, tangina. Yun yan.